Sa lahat ng desisyon mo, hilingin mo sa Panginoon. Panginoon, tama po ba ito? Even little things. Even yung pagbili mo ng isang bagay. Lord, medyo may kamahalan na. Bibilin ko po ba to? Pag sinabi sa intuition mo, no, do not buy it. Pag sinabi ng, go, for you yan, go. Kayo ng Lord ang mag-uusap. Amen? So, be sensitive sa leading ng Holy Spirit. Lalo na sa mga everyday na ginagawa natin, sa pakikisalamuhan natin sa tao, be sensitive sa Holy Spirit. Nakakasakit na ako Sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, yung kausap mo nasasaktan na sa mga sinasabi mo, stop. Sabi ng Holy Spirit, stop. Be sensitive. So, napakabuti ng Panginoon. May mga evangelist tayo rito. So, salamat dahil talagang kailangan na talaga Kailangan ng mag-harvest tayo. Konti ang manggagawa, pero maraming aanihin. At tayo lahat gagawa. Amen? Na maabot yung mga hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi alam natin, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon Nararamdaman nyo na ba? Bawat bansa makikita mo ang gulo. Hindi lang po sa bansa natin, miski sa ibang bansa ang gulo. Yung Venezuela nga, nag-shutdown na, di ba? Mga malalakas na lindol, pagpuputok ang mga bulkan. Indonesia, lakas ng ng pagputok, yung mayon natin, di ba? At alam nyo po ba, end times prophecy tayo. Kasi gusto ko lang kayong i-update. Di ko ba alam bakit sa Amerika at Europe lang to. Siguro wala tayong facility para maabot itong end time prophecy na to. Alam niyo po ba dati, kwan lang to conspiracy. Kumbaga, hindi pinaniniwalaan na naganap o nagaganap. Pero si President Trump, inamin niya na merong UFO. Ngayon po, hindi na UFO ang tawag. Alam niyo ba yung UFO? Unidentified Flying Object. Ngayon bago na, hindi na yun ang tawag. Unidentified Anomalous Phenomena. UAP. Hindi na po UFO. UAP. Ngayon, sa Amerika, pinatawag niya yung mga pastor. Bakit? Kasi ang Bible prophecy natin nakalagay, magkakaroon ng mga senyales sa langit bago dumating ang Panginoon. So dati conspiracy lang to. Dati hindi inaamin ng gobyerno. Pero ngayon sa Amerika, sa Europe, pinatawag ang mga kapastoran. At tatandaan po natin, wala pong ganun. Yun po ay demons, mga devils po yan. Kasi spirito yan. Na nagkukunwaring, nagpapakita na sa tao. Hinahanda yung tao sa muling, talagang ito na yung mga huling araw. At hayaan nyo po at susubaybayan ko yon. Actually, 2 weeks ko nang sinusubaybayan yun. Dapat nung last week ko to sinabi. Kaya lang maganda na may testimony. Ngayon na nag-harvest tayo ng mga souls, mga lost souls. No? Magpagamit tayo sa Panginoon na yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, share natin ang salita ng Diyos. Amen? So nakikita na natin yung mga senyales ng pagbabalik ng Panginoon. So pagdating nyo sa bahay, kung gusto nyo, search nyo sa Google about UAP or UFO na si Trump ay in-announce ito. Okay, last 2 weeks pinag-usapan natin yung attributes of God at pati ang doctrine of Trinity. Babalikan natin ito sa YouTube at saka sa Facebook at iba pang social media account natin. Today, exciting yung pag-uusapan natin kasi ang pag-uusapan natin is doctrine of man o sa theology, tinatawag itong anthropology. Sabihin nyo nga, anthropology. Ang anthropology ay doctrine of man. O, pinag-usapan natin ng Lord. Siyempre, dapat natin siyang pag-usapan dahil siya ang nag-create sa atin. Ngayon naman, pag-usapan natin, paano ba tayo nilikha ng Panginoon? So, mag-pray muna tayo.
Lord, itinataas po namin ang mensahe ngayon. Nawa, maunawaan namin ang mga gusto niyo pong i-reveal sa aming lahat. Holy Spirit, kayo po ang kumilos sa bawat isa. Itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo po ang aking bibig upang maipahayag ang revelation ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon. Ano man ang gagawin namin, sasabihin namin ay para lang sa kapurihan ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan uli natin ng Lord. Today, ang pag-uusapan natin ay created whole in God's image. Spirit, soul, and body. Namamangha ba kayo na yung dating sabi hindi daw totoong mga UFO, biglang totoo, madaming files, na ngayon, lilalabas na ni Trump, ni President Trump. Namamangha ba kayo doon na totoo pala yun, na merong ganun? Pero wag tayong mag-alala dahil ang Panginoon ang siyang Diyos na nagpoprotekta sa atin. No? Kailangan lang alamin natin yung identity natin. Ano ba yung identity natin? Tayo ay mga anak ng Diyos. At kapag ka ikaw ay aware ka sa identity mo, ano man ang gawin ni Satanas, ano man ang gawin ng devil, ng demons, hindi ka makakanti nito. Alam niyo yung lagi ko sinasabi sa huli, yung Isaiah, yung for no weapon formed, kabisaduhin niyo, for no weapon formed against us shall prosper. Ano man ang pinoporma ng kaaway sa atin, hindi magtatagumpay. Pinorma na ng kaaway, pero hindi niya tayo makakanti. You know why? God is protecting us. Amen? Amen. So, punta na tayo ulit. Created whole in God's image, spirit, soul, and body. Ngayon naman po, pag-uusapan natin yung tungkol sa atin. Did you know, we are created a little lower than God. Di ba nilikha tayo ng Panginoon? Sa kanyang image and likeness. Pero, wow! Nilikha tayo ng Panginoon na hindi just. Hindi lang basta-basta. Nilikha niya tayo a little lower than Him. Kumbaga saranggo, wow, eto ang Diyos, eto ka. Patunayan natin sa salita ng Diyos. Psalms chapter 8 verse 4 to 5. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yung son of man dyan, yung earthborn. Tayo yon. Tayo yung pinanganak dito sa mundo. Tama? Ano ba daw ba yung, bakit ba iniintindi mo pa yang mga tao na ipinanganak na yan sa mundo na yan? Yet, you have made him a little lower than God, and you have crowned him with glory and honor. Kita mo nyo yan? Yet you have made him a little lower than God. Mababasa nyo minsan, kahit Tagalog o English, yung God dyan, sa totoo lang, sa Hebrew ay Elohim. Sa ibang salin, angels, a little lower than angels. Ngayon, kaya natin inilalabas yung mga Hebrew, yung mga pinanggalingan ng mga salita na yan, Hebrew, Greek, para malaman natin ano ba yung tamang salin dapat. So kung ang ibang translation, a little lower than angels, medyo mali po yun. Dahil ang totoo ay Elohim. Ano ba yung Elohim? God. So ang tamang salin ay Elohim, a little lower than God. So kung makikita nyo, minsan magde-devotion kayo, mabasa nyo, sabi ni Pastora, a little lower than God, dito a little lower than angels. Babalik ngayon tayo sa original text. Okay, so amen? Tingnan natin yung, ano ba yung mga angels? Bakit hindi po pwedeng iparehas tayo sa angels? Napaka-special natin. Tignan natin yung angels. Ano ba ang ginagawa ng mga angels? Hebrew chapter 1 verse 14. Ano ang mga anghel kung ganun? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Sino nagkamit dito ng kaligtasan? Amen. Nakamit natin ang kaligtasan na yan dahil kay Jesus Christ. Hindi sa mga mabubuti nating gawa.
Hindi dahil ikaw ay mabuti, hindi ikaw ay dahil matalino o marami ka nang itinulong. Ang kaligtasan natin lahat ay galing kay Jesus Christ alone. Sa pananampalataya sa Kanya. Ngayon, ang isa sa napakabuti ng Panginoon, pinadadala niya tayo ng anghel. Tuwing tayo ay tumatawag sa Kanya, Lord, help me. May anghel na papadala ang Panginoon para tayo ay tulungan. Amen? So, hindi natin dadasalan ng angels. Amen? Kasi yung iba nagdarasal sa angels eh. Hindi. Ang Diyos, ang tanging Diyos lang ang dapat nating sambahin at pasalamatan. Amen? In what way we are created like God? Paano tayo naging kamukha? So, noong nakaraan, pinakita ko sa inyo yung characteristics ng Panginoon na ilan-ilang lang naman. Mababalikan nga natin yan sa YouTube. Ngayon, pansinin natin paano. Konting review lang. Nung nakaraan, number 1. As God is triune, so man was created as triune. Spirit, soul, and body. Tignan niyo po yung illustration dyan. One God, iisa ang Diyos natin, but may three persons siya. Father, Son, Holy Spirit. Ba't nagkaganon? Mystery. Pag sinabing mystery, hayaan mo na ang Diyos ang magpaliwanag pagdating ng panahon. Ang mga, di ba nung sinabi ko sa inyo, yung mga things na naalalaman natin dito, yun lang yung binigay ng Panginoon. Pero yung mga things na hindi mo mapiliwanag, ang Panginoon na magpapaliwanag. Ngayon, tignan mo, one man, sa ating pagkatao, meron parts. Ano yung mga parts sa atin? Spirit, soul, and body. 1 Thessalonians 5:23. Yan yung pinag-aralan natin last 2 weeks. Tignan natin. Man is a triune. No, Trinity. Tignan natin yung Trinity. 1 John 5:7. For there are 3 that bear witness in heaven. The Father, the Word, sino yung Word? Si Jesus, and the Holy Spirit. And these 3 are one. So, Trinity. Hindi natin mapapaliwanag yan. It's a mystery. And sa tao naman, man is a triune being. 1 Thessalonians 5:23, may the God who gives us peace make you holy and in every way and keep your whole being. Whole being natin. The spirit, the soul, and the body. Free from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ. So habang hinihintay natin ng Panginoon, patuloy tayong nag-aaral ng kasalita niya upang patuloy tayong lumago, lumalim sa pananampalataya sa Kanya. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. No? Gusto niyo lumago, keep on hearing and hearing the Word of God. Number 2, God is spirit, likewise, man is a spiritual being. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. No? Man is not just a body and soul. At the very core, we are spirit. Ang totoong tayo ay spirito na merong kaluluwa at merong katawan. So ito, itong body na to parang lalagyan lang. Pag nawala na yung espiritu sa body na ito, wala na ring saysay ang body na ito. No, the spirit of man is the part of us that connects directly to God. Yung spirit natin ang direktang nakikipag-ugnayan sa Panginoon. John 4:24. God is spirit, and His worshipers must worship Him in the spirit and in truth. Sino mga worshiper dito? Amen. So sa spirito natin siya, hindi yung, alam mo, nagpapakita siya, no. Kailangan buhay yung spirito. Tagalogin natin. Ang Diyos sa spirito at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa spirito at katotohanan. Now, without Christ, the spirit is dead. No? Makikita mo, kaya nga nagsishare tayo eh.
Bakit? Once upon a time, ang espiritu natin ay patay. No? Once upon a time. Nung tinanggap natin ang Panginoon, tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, dun lang nabuhay ang ating espiritu. Remember our topic? We are a new creation in Christ. Nawala na yung sinful nature sa ating katawan nung tinanggap natin ang Panginoon at tayo ay bago ng nilalang. Hindi ka yung dati. Hindi ka na yung dati. Pag tinanggap ka ng Diyos, pinanganak ka niya. Bago ka ng nilalang. Amen? Tingnan natin yung Ephesians chapter 2 verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sin. Ito tayo dati. At ito yung mga taong wala pa kay Jesus Christ. Patay. Pag sinabing patay, spiritually dead, hindi nakaganyan patay. Hindi. Alam ko yun yung nasa isip nyo eh. Hindi. Ibig sabihin na spiritually dead ay separated from God. Inactive to do right. Sabihin mo, wala kayong connection kay God. Patay. Di ba pagka wala kang connection sa signal mo sa cellphone, ano sabi mo? Patay yung signal eh. Tama? So kapag wala kang komunikasyon kay Lord, patay ang espiritu. So ganyan tayo dati nung wala pa. At yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, yan ang kalagayan. Patay spiritually. Ang kamatayan, ang author nito ay ang devil, ang evil. So ibig sabihin, yung hindi pa nabubuhay kay Kristo, na kaninong dominion? Sa devil. So kailangan nating mag-akay. Kailangan nating kailangan nating kumbaga i-share ang buhay. Sino ba ang buhay? Si Jesus. Kasi ang nakalagay sa Bible, kailangan may magbayad para ang isang tao ay muling mabuhay. Kaya ba nating magbayad? Hindi. Hindi tayo perpekto. Ang tanging may kakayanang magbayad lang ay si Jesus Christ, na siyang Diyos na nagkatawang tao upang magbayad ng ating kasalanan. At dahil sa Kanya, sa lahat ng sumampalataya sa Kanya, praise God, tayo ay binigyan ng buhay. Amen. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas at tayo ngayon ay bago ng nilalang. Paano mo? Sabi mo, marami nagtatanong, paano ba? Yung iba natatakot. Paano ba magiging malalaman na tunay akong born again? Baka mamaya hindi ako born again, hindi ako mapunta na langit, hanggang bubong lang ako. Tingnan natin. Romans chapter 8 verse 16. Ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Sino magpapatunay na born again ka? Holy Spirit. Kasi nung naging malinis yung espiritu mo, diyan na tumira yung banal na espiritu. At alam mo sa sarili mo, walang makakapagsabi, alam mo sa sarili mo na ikaw ay born again. Kasi nakita mo ang pagbabago sa'yo. Naririnig mo na ang Diyos. May somethings inside you na mga boses na talagang gusto mong lumapit sa Panginoon. Isa pa, dati, ako noon nung siniseran ako, kahit anong basa ko sa Bible, hindi ko maintindihan. Pero nung ako'y na-born again, biglang lumalaki ang mata ko, bigla kong naiintindihan. Nangyari ba yan sa inyo? Yes, kasi nabuhay yung espiritu mo. Kasi ang Word of God ay buhay at buhay. Dalawa ha, buhay at buhay. Amen? So dito tayo, kumbaga ito yung iniwan ng Diyos sa atin para tayo ay maging maayos yung ating journey dito sa lupa na ito. Para bang passport? Di ba pag sa passport, makikita mo dyan kung ano ang citizenship ng tao. Tama? Yung sa passport. Ngayon, paano malalaman kung tagalangit ka? Kapag ang Holy Spirit ay nasa loob na ng Espiritu mo.
Yun yung nagpapatunay na ikaw ay born again. Nasa inyo ba ang Holy Spirit? Amen. Makikita mo yan sa iyong pagbabago. Now, tignan natin yung illustration na ito. Sabi natin kanina, ang tao ay composed of spirit, soul, and body. Ngayon, baybayin natin muna yung sa spirit natin. Ang spirit natin ay also composed of 3 parts. Communion, conscience, and intuition. Pag-usapan natin yung 3 bahagi na yan. Now, number 1, pag-usapan natin muna ang communion. It is the Spirit's ability to directly fellowship with God. It is the part of man that allows us to experience His presence, hear His voice, and enjoy relationship with Him. Sa communion, alam nyo ba ito yung nawala nung napunta tayo sa devil? Pero ito yung nabalik nung na-born again tayo. Nagkaroon muli tayo ng communion sa Panginoon. Kailangan ma-born again ang tao. Kasi ito yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Isang gabi, isang Pariseo ang pumunta kay Jesus Christ. Nakipag-usap siya kay Jesus Christ. At ito ang sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemo. Sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay isang Pharisee, ibig sabihin, maalam sa mga law, matalino. Okay, ito ang sinabi niya, John chapter 3 verse 6. Flesh gives birth to flesh, ibig sabihin natural birth. Flesh to flesh, ibig sabihin yung nanay nyo, pinanganak kayo, ang tawag doon ay natural birth. But the Spirit gives birth to spirit. The Holy Spirit, pinanganak tayo, yung espiritu natin, pinanganak. So, ibig sabihin, kung hindi pinanganak ang tao ng Holy Spirit, wala siyang communion sa Panginoon. So, spiritual birth is equivalent to being born again. Another one. John chapter 3 verse 7. Sabi ni Jesus, si Jesus ang may sabi nito. You should not be surprised at my saying. Lahat tayo? You must be born again. John 3:3. Jesus answered and said unto him, kay Nicodemo pa rin to, verily, verily. Pag sinabing, dalawang beses, verily, verily, truly, truly. Ibig sabihin, napaka-importante. Pag inuulit-ulit, sobrang importante. I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, kailangan pala ang tao talaga ay may born again. Dahil kung hindi ka mababorn again, hindi ka tunay na sumasamba sa Panginoon. Sumasamba lang yung katawan mo. Sumasamba lang yung emotion mo. Yung thoughts mo, sumasamba lang. Pero yung hinahanap ng Lord, yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At kailangan na maborn again ang bawat tao. Yes, nakakapag-participate tayo, lifting our hands, nagsiserve ka sa ministry, tapos may emotion pa yung iba, umiiyak pang ganyan. Pero hanggang doon lang yun. Yung thoughts mo, alam mo lahat ng mga verses, pero kung hindi ka born again, baliwala. Okay, patunayan ko. Illustration. May cellphone ng bawat isa. Alam niyo yung cellphone nyo? Yung body niyan, yung kaha ng cellphone, parang body natin. Yung mga application, ano ba yung mga application dyan? Merong FB, may calculator. Ano ba yung mga application dyan? Gallery, ha? Mail, o ano-ano, yan yung sa soul part. Okay naman, nagpa-function, kahit calculator lang, di ba? Nagpa-function. Kahit camera lang, selfie, nagpa-function. Pero kapag walang signal, hindi ka matatawagan. Hindi ka rin makakatawag. Tama? Hindi ka rin makakapag-wifi.
Hindi ka makakapag-FaceTime sa mga gusto mong ika-FaceTime o Google Meet. Kasi walang signal. Ganon din sa Panginoon. Yes, may katawan. Yes, yung body mo parang sumasamba. Pero kung wala kang communication o communion kay God, bali wala. You must be born again. Amen. Number 2, intuition. Intuition is a direct, supernaturally given knowledge. The ability to know things directly from God. Independent of human reasoning, intellect, or physical senses. Ang tawag dito dun sa intuition ay holy hands o spiritual download. Ito yung mga instant na pagkaunawa mo sa isang spiritual truth. No, bigla mong nauunawaan na hindi dumaan, na bigla na, wala ka man lang. Di ba minsan nagpa-process pa tayo sa isip natin. Minsan nag-analyze, tama ba to? Tapos minsan mga 1 araw, 2 araw. Pag intuition, agad-agad. Agad-agad alam mo galing to sa Diyos. Okay, tingnan natin yung karakteristik ng intuition. O holy hands kung tawagin, o spiritual download. Number 1, sudden clarity. Moment. Na yung bigla bang sudden direction kay Lord, bigla ba naman sa iyo, naisip mo, ay ito yung direction ng Lord. Kahit binubudol ka, may biglang magda-download sa iyo spiritually. Ang tawag doon, intuition. Di ba yung sabi, yung iba nahihypnotize daw, bigla na lang napapatitig, tapos kinukuha daw yung mga cellphone, ganon. Nung nagtitinda pa ako, noon may ganon, lumapit sa akin pa yung nambubudol dun sa estudyante. Tapos kung ano mga sinasabi sa akin, sabi ko, ulitin mo nga ako. Ano ka ako? Hindi ko naiintindihan. Tapos bumalik siya sa estudyante. Pamaya-maya, estudyante bumalik sa akin. Sabi niya, ate, kilala mo ba yun? Hindi ko nga naiintindihan mga sinasabi yung pala. Nabudol yung bata. Alam niyo, protektado tayo ng Panginoon dahil buhay ang spirito natin. Intuition. Tingin mo pa lang sa kanya, biglang may kukutuban ka, kumbaga sa Tagalog. Kukutuban ka, parang nabubudol ako nito Yeah, spiritual download. Deep conviction. Ano ba yung deep conviction? Alam na alam mo na kahit hindi mo pa na-analyze, kahit hindi mo pa siya napoproseso, alam na alam mo na pinoprotektahan ka ng Lord. Kino-convict ka, hindi talaga tama. Parang may something dito sa tao na to. Diba? So deep conviction. Spiritual perception. Nalalaman mo, no, biglang magbabalik sa isip mo yung mga salita ng Diyos. Kaya talagang super kailangan natin alam yung salita. Hindi ang sabi sa Bible, ganito. Ba? Mamaya bibigyan ko kayo ng example. And inward peace. Pagka aligaga ang iyong damdamin, hindi galing yan sa Diyos. Kasi ang binibigay ng Diyos ay peace, kapayapaan. Amen? Halimbawa, galit na galit ka. Grabe talaga to, naiinis ako. Magchat-chat ka ng angry, yung mga sasabihin mo, galit na galit ka. Naiinis talaga ako to, sa tao na to. Biglang nag-download sa'yo ang ng Panginoon. Yung kutob mo, parang hindi maganda. Wag mong ituloy. Parang ganun, wag mong ituloy. Tapos mapapahinto ka. Oo nga. Huwag ko na nga lang ituloy, biglang binubura mo na. Yung angry moments mo, binubura mo na. Kung sumunod ka, may kapayapaan. Pero kung di ka sumunod, chaos. Tigre, dragon. Sunod-sunod na yan, away patanay na. So yun. Sometimes meron kang inner voice na huwag mong gawin. Kung susunod ka, maayos. Kasi minsan merong parang, halimbawa na lang sa mga bisyo. No? Alam mo na bawal sa'yo ang alak. Nakakasira ng atay. Tama? Okay lang, one shot. Kasi yung iba kasi yung mga panunaw, pagkatapos kumain ng red meat, para matunaw yung red meat. Pero naman
naman kung lalaklakin mo naman 3 boteng over na yon. Ngayon, sasabihin sa'yo, intuition, iinumin mo na. Teka muna, makakasama to sa atay ko. Pagka sinunod mo, healthy ka. Pag hindi mo sinunod, lagot ang atay mo. Tama? So, ganun yung intuition, para kang may kutob. At minsan dumadating pa lang yung tao, parang kakaiba itong tao na to, parang aligaga. So, kinukutuban ka na. Nagkakaroon ka na ng intuition. Naintindihan po? So, communion, intuition. Alam niyo po ba si Jesus Christ ay gumamit din ng intuition o nangyari din sa kanyang isang intuition? Marcos 2:8-9. Kaagad nabatid ni Jesus sa kanyang kalooban. Nabatid ni Jesus, ibig sabihin nagkaroon siya ng intuition. Parang nalaman niya. No, kaagad nabatid ni Jesus sa kanyang kalooban ang tanong sa kanilang pag-iisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alam mo, minsan nakaganyan ka sa tao. Tapos yung facial expression niya, yung galaw ng katawan niya, parang kakaiba, parang nagsisinungaling siya. Intuition. Nalalaman mo, intuition. Okay. Totoo naman sa psychology, pinag-aaralan nila yung mga ganun-ganun. Diba? Ninenervous daw. Tama ba? Sino ba wala dito yung ating master. Master sa psychology. Pero alam nyo sa ating mga Christian, meron ba? Meron? Madami, no? Meron mga dito, psychologist. Sa ating Christian, binibigyan na kagad tayo na, yan tao na yan, nagsisinungaling sa'yo. May intuition ka na nun. Gift ng Panginoon yun. Kasi buhay na ang Espiritu ng Lord, ang Holy Spirit ay nasa iyo na. Amen? Naintindihan po ba? Bigla kang nag-change ng isip. Ay, teka muna. Hindi, nagsisinungaling ka eh. Nangyayari ba yan sa inyo? Yes. So, meron na tayong communion, meron na tayong intuition, punta tayo sa conscience. Conscience, the Spirit's ability to judge right and wrong according to God's moral law. It is the inner witness that either accuses or excuses. Alam nyo, nakakalungkot. Ito yung karaniwang nawawala na talaga sa mga tao. Alam nyo, habang ang tao tumatagal sa mundo, yung conscience at saka ang intuition ay nagwiwik, humihina at humihina. Nakita nyo ngayon. Dati, bribery lang. Yung suhol lang, konti. Sige, 100 lang. Sige na. Okay na yan. Tip ko sa'yo, 100. Okay na ako. Okay, go, sige. Ngayon, ano na ngayon? Dahil naging manhid na ang konsensya ng tao, mali-maleta na. Tama ba? Kasi naging manhid eh. Wala na, hindi na nila naririnig yung tama at yung tungkol sa Diyos. Mali yan. Hindi na sila nakikinig sa konsensya nila. Tignan natin yung verse about bribery. Mangangaral, chapter 7, verse 7. Talon muna tayo. Ang marunong kapag nandaya ay para na ring hangal. Kung tumatanggap ka ng suhol, ano daw ang sabi ng Biblia? Sinisira mo ang sarili mong dangal. At yun ang kulang sa ating gobyerno. Tama po ba? Kaya ipagdasal natin ang ating bansa. Wala akong inaanong politika, pero ipagdasal natin ang ating bansa. Kailangan ng dasal ng ating bayang Pilipinas. Balik tayo doon sa ano ba yung conscience. Number 1, ito ang nagsasabi kung ano ang tama at mali, ngunit pwede ito ay, siya magsasabi ng tama at mali. Clear, malinaw. Kapag malinaw sa'yo, kailangan mong sundin. Nagiging mahina. Bakit nagiging mahina?
Kasi hindi mo tinatayuan yung identity mo in Christ. Nalilimutan mo, hindi ka nagpo-focus kay Lord. Kaya ang gagawin mo, tatanggapin mo kung ano yung ginagawa sa mundo. Nagiging mahina yung konsensya mo tuloy. Halimbawa, yun nga, yung magsisinungaling sandali. Ay, white lies lang naman yan. Ganyan. Okay, sa una. Pero kapag nasanay ka na, dire-diretso na yun. Hanggang sa magiging seared. Pag sinabing seared, manhid. No? Yung weakness, mahina pa lang yan. Kumbaga patak-patak pa lang yan. Pag namanhid, wala na. Hindi mo na marinig ang boses ng Diyos. Kasi manhid na. Tingin mo, yung mali, tama na. Nagiging tama sa'yo kahit mali. Wala naman akong ginawa hindi ka na umaamin ng mga pagkakasala kasi namanhid na yung iyong konsensya. Next. Number 2. Ano pa yung halaga ng konsensya? Ito ang basihan ng Diyos sa paghatol sa mga taong hindi naaabot ng mensahe ng biyaya. Minsan nagtatanong tayo, paano kaya yung mga nasa tribo, nasa tuktok ng bundok, hindi maabot yun yung mga kanibal, hindi maabot yun ang salita ng Diyos kasi takot silang puntahan. So, saan babase ang Diyos? Sa konsensya nila. Kaya lang napakahirap. Kasi 100% dapat perfect yung konsensya na yon. Kaya nga napakapalad natin Kasi si Jesus Christ na ang sumasapo sa atin. Sa bawat mga mali natin, we are forgiven completely. No? Kaya nga kailangan lang tayong nakikinig at nakikinig na kanyang salita hanggang sa muli niyang pagbabalik. Ma-perfect yung spirit, soul, and body natin. Amen? So tignan natin yung verse na yon. Yung verse na kung saan yung konsensya ang batayan ng mga hindi nakapakinig ng gospel. Romans chapter 2 verse 16. At ayon sa magandang balita na itinuturo ko, ang konsensya ay pagbabatayan din sa araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ang lahat ng lihim ng mga tao. Tayo, ano babasehan sa atin? Pagharap natin sa Panginoon, anong pagbabasihan sa atin? Ang pananampalataya natin kay Hesukristo. Sa mga taong hindi naabot ng gospel, ano ang pagbabatayan sa kanila? Ang kanilang konsensya. Ang kanilang conscience. No? Ang kanilang conscience. So, fair ba ang Panginoon? Fair. Amen? Pero mapalad kung sino man ang naabot ng mensahe ng biyaya. Dahil, yes, amen, talagang truly blessed tayo. Why? Kasi hindi naman tayo perfecto Perfecto ba tayo? Kahit ako, may pagkakamali rin ako. Hindi ako perfect. Hindi ako perfect talaga. Pero salamat sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Sa pagharap ko sa Ama, pagharap natin sa Ama, si Jesus Christ ang nakikita sa atin. Dahil we are in Christ. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung ito si Christ, nasa loob tayo. Hindi na tayo nakikita sa mga mali natin. Blessed ba tayo? Favored ba tayo? Amen. Glory to God. Glory to God. Kaya kung tatalikod ka pa, sabihin kung manlalambot ka pa sa pananampalataya, hindi ko na alam sa'yo. Dahil sobrang buti ng Panginoon sa buhay natin. Ano man ang kalalagayan ng mundo, yes, talagang sinabi yan sa Bible na sa mga huling araw yung sweldo, kulang pa. No, yung sweldo mo sa isang buwan, pang isang araw lang, di ba bumaba nga piso natin? Nagkano na lang ang piso natin? Grabe. Di ba? Ano daw itong yung pag-close ng Friday, ito na daw ang pinakamataas sa history ng Pilipinas. Bagsak ang piso. Pero, ang hope natin, hindi naman sa economy ng Pilipinas o economy ng mundo. Ang hope natin is in Christ.
Amen? He is the source of everything. So trust Him. Manampalataya ka sa Panginoon. Kasi siya ang source ng lahat ng bagay. Kahit na bumagsak ang mundo, ang source natin ang Diyos. So huwag kang malulungkot at huwag kang mag-aalala. Manampalataya ka lang kay Jesucristo. Amen? So ano yung mga napag-aralan natin? In what way we are created like God? Number 1, sabay-sabay tayo. As God is triune, so man was created as triune, spirit, soul, and body. Number 2, God is spirit, likewise, man is spiritual being. So ano yung 3 parts nung spirit natin? Communion, intuition, and conscience. At paano naman natin to i-apply in daily life? So punta na tayo sa daily beloved walk. Sa pakikipag-communion natin sa Panginoon, spend time daily in prayer and worship. No? Babalikan natin, nagde-devotion po ba tayo? Nagbabasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Or nakikinig? Kasi iba, masakit yung mata, pwede naman makinig. Nakakapakinig ba tayo? Nagpe-pray ba tayo? Nakikipag-communion? Sabi ko nga sa inyo, napakahalaga ng communication. Kung may relasyon kayo ng Diyos, pray. Ang Diyos naman nagsasalita din sa'yo through the Bible or through audio Bible o nakikinig ka ng mga sermon ng about biyaya. Intuition. Be sensitive to the Spirit's leading in decision. Sa lahat ng decision mo, hilingin mo sa Panginoon. Panginoon, tama po ba ito? Even little things. Even yung pagbili mo ng isang bagay. Lord, medyo may kamahalan na. Bibilin ko po ba to? Pag sinabi sa intuition mo, no, do not buy it. Pag sinabi ng, go, for you yan, go. Kayo ng Lord ang mag-uusap. Amen? So, be sensitive sa leading ng Holy Spirit. Lalo na sa mga everyday na ginagawa natin, sa pakikisalamuhan natin sa tao, be sensitive sa Holy Spirit. Nakakasakit na ako Sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, yung kausap mo nasasaktan na sa mga sinasabi mo, stop. Sabi ng Holy Spirit, stop. Be sensitive. Next, conscience. Keep your heart pure and your walk holy. Makinig kayo sa inyong konsensya. Dahil pag hindi nyo pinakinggan yan, manghihina hanggang mamamanhid. Amen? O sige, ano yung daily beloved walk natin? Communion? Sabay-sabay? Spend time daily in prayer and worship. Intuition? Be sensitive to the Spirit's leading in decisions. And conscience? Keep your heart pure and your walk holy. Nawa, bawat isa sa atin ay na-bless doon sa sinasabi ng Panginoon. Kasi hindi na tayo tagalupa. We are citizens of heaven. Kaya napakaganda na pag-aralan ang tungkol din sa spirit part natin. Amen? So, iiwan ko sa inyo ang beloved thought na ito. Sabay-sabay tayo. In Christ, my spirit is alive. I commune, I discern, I obey. Isa pa po, lakasan naman natin. In Christ, my spirit is alive. I commune, I discern, I obey. Palakpakan naman natin ang Lord. Amen. Tayo po ay yumuko, mananalangin. At sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Lord, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Inalay niyo po ang inyong buhay para sa aking kapatawaran. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas. Holy Spirit, tulungan niyo po ako. I-guide niyo po ako. Pumasok po kayo sa aking espiritu. I-baptize niyo po ako. At hayaan niyo pong maglingkod ako sa inyo.
Hayaan niyo pong ma-reveal ang mga deep things about you. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Isinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tumayo na po ang lahat. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na binigay niyo po sa bawat isa. Thank you. Hayaan niyo pong mag-shine kami sa reflection ninyo, Panginoon. Thank you. Mag-reflect po ang kabutihan niyo po, Panginoon, sa amin. Maging pagpapala po kami sa iba kung paanong pinagpala niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa proteksyon niyo po sa araw-araw. At nawa, ang aming konsensya, ang aming intuition ay patuloy na lumago ayon po sa inyong salita. Panginoon, sa oras na ito, meron pong mga prayer request ang bawat isa. Hindi ko pa man po alam, Panginoon, kung ano mga prayer request nito at mga panalangin nila, Lord. Pero itinataas po namin ito sa inyo. Wala pong imposible sa mga nananampalataya at naniniwala sa inyo. And nothing is too hard for you, Lord. Kaya niyo po ang lahat ng bagay. Kami lang po, Panginoon, ay magtatrust sa inyong pag-ibig, sa inyong kapangyarihan. At Lord, ipinagpipray po namin yung mga prayer request boxes dito, Panginoon, na naghinulog nung January pa. Lord, I pray, we pray, Panginoon, na ito, Panginoon, ay magkaroon na ng expression, manifestation, Panginoon, upang mahayag ang glory mo, Lord. Dahil mabuti kang Diyos. You're a good, good God. Lord, mula ulo hanggang paa, salamat dahil pinalakas at pinalusog mo na kami. At kung meron man, Panginoon, symptoms sa mga katawan namin, sa pangalan ni Jesus, amin itong iwinawaksi at itinataboy, nire-reject, kinakas out sa katawan namin in Jesus' name. Walang karapatan ng sakit sa aming katawan mula ulo hanggang paa. Salamat, Panginoon, sa kagalingan sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay kinuha niyo na lahat ng kasakitan namin in Jesus' name. Kaya po, Panginoon, mabubuhay kami ng malusog, masigla, malakas, pinagpala, pinaburan. Salamat po, Panginoon. At sa isang buong linggo na ito, Lord, ang proteksyon niyo po, hindi lang po sa amin, pati sa mahal namin sa buhay, sa mga negosyo, sa mga trabaho, at sa anuman po, Panginoon, hawak ng aming mga kamay at ilalakaran ng aming paa, Lord. Salamat, pinagpala mo na ito at dinadala kami sa tamang direksyon. At hindi niyo po kami pababayaan na magkamali at maligaw. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu. Patuloy niyo po kaming turuan, gabayan. Salamat, hindi niyo kami iniiwan ni pinababayaan man. Lord, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment against us, we shall condemn. Kahit pinorma na yan, Lord, para kami sakta ng kaaway. Pero Lord, thank you. Dinurog mo na ang mga pinorma na yan ng kaaway at hindi sila magtatagumpay. Binalutan niyo po kami ng inyong proteksyon at pagpapala at biyaya. Dahil yan, Panginoon, binayaran niyo na lahat sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord, na maging ang mga bahay namin o mga sasakyan namin at lahat ng meron kami galing sa inyo, kasama sa proteksyon ninyo. At tulungan niyo po kami na ma-share ang gospel sa iba. Gamitin niyo po ang bawat isa na maipahayag ang kabutihan niyo sa iba. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen.